Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Fast forward. July official, star 1966, JC Cheat Steve, Fast forward. 11. Kapag ito, tatanggalin ko ito mga kaklira. Okay, sige, pero sana hindi, sana hindi. Ano to? Why did you break that dish? Well, I'm sorry, but it said try our unbreakable dishes, so I Para ba? Yes. well, for Fast forward. Diba? Natawa lang ako dito, share ko sa inyo. Sana hindi siya mag-copyright, di ba? Unbreakable talaga yung isa. Anong nasira? Yung lamin naman. Sige. Okay, here we go. Ayan na si Tariela, mga Ang pag-spread ng fake news, misinformation, and disinformation sa social media platforms, tama lang na talagang harapin natin sa pagpa-file ng kaso to challenge itong mga ganitong posting. This is a step that I am very confident na dapat natin gawin to set an example sa mga tao na we need to be responsible in posting in social media. Just to set the record straight, hindi ko alam ang bahay ni Speaker at hindi ako pumunta sa bahay ni Speaker para kumuha ng mga bag na pera katulad ng sinabi ni Saso na i-post ng napakaraming si Saso. mga posts din sa social media. Secondly, wala akong talent fee from the US Embassy. I'm doing this as a part of na patriotic QP pagtindig natin sa West Philippine Sea. Hindi ako dinidiktahan ng Estados Unidos. Ang pag-iipaglaban natin sa West Philippine Sea ay in accordance with guidance of President Bongbong Marcos na we're not going to surrender as courage or territory. So, the United States ang dahilan at wala akong financial motivation whatsoever. Sabi naman si Addictus And third, Rex. hindi ko alam kung masyadong nanood na ng Avengers o ng Disney movies si Sasot na meron siyang tinatawag na Project Atlantis. I don't know kung saan niya nabuka to or direkta ba sa Beijing habang nandun sa I don't know. Shout out. But para sa akin, these are information na pinost sa social media that needs to be refuted to challenging Miss Sasot dito sa court for him to produce evidence. Miss Sasot ba talaga o Mr. Alan Troy? Traga. Sige tuloy. To say na factual at totoo yung pinag-post ka na yan. Okay, makaka-clear. So, natatandaan natin, hindi ba? During the hearing, natatandaan natin mga ka-clear, di ba, nung nagkaroon ng hearing dito sa tungkol sa fake news. Isa to sa napatawag eh. Di ba? Thank you po, Ma'am Carmen. Salamat po dyan. Di ba? Isa ito sa tinawag na isa siya parang sinasabi na fake news peddler. At kung di man siya fake news peddler, pero yun na yung dahilan kung bakit sila napatawag. Diba? And lumalabas kasi na propagandista sila ng China. Tingnan natin yung mga clip lang ha. Nasaan ba siya ngayon? Nasa China ba siya ngayon? Ha? So, Nasa China. kaya ba siya ganun kalakas magsalita? Kasi wala siya dito. Diba? Rica Cruz, shout out. Teka lang, may pahanap ako. Sa kanya ba to? Teka lang ha, mga kaklik. Ay, bakit hindi na siya malabas. Ito. Sa kanya ba to? Hindi na malabas ha. Okay. Oops, wait lang mga clear. Hanap ko yung kanyang Facebook. Ay, ayaw. Baka naka-block ka, Torny. Parang ako, naka-block ako kay Harry Roque. Basta, ang lumalabas dito is ang kanyang laging sinasabi pabor sa China. Okay? Okay, tignan lang ha. Okay, anyway, dito muna tayo sa news. Bakit nga ba hindi na napigilan Commodore Tariela itong si Sasot? Ano? Okay, WPS, folks, Tariela files cyber libel raps versus vlogger Sasot. July 4. Okay? Bakit? Ito yun kasi. Ano ba salita nito? Diba? Okay. Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, filed cyber libel against vlogger Sas Rogando Sasot. Ano ba talaga pangalan nito? Wait lang. Ano bang pangalan nito? Alan Troy. Nagalit yata siya eh. Alan Troy. Alan Troy, attorney.
May lumalaban pala kay ano. Sasot. Natin, pakita ko lang ito mga kaya. Pakita ko lang. Kasi hindi ko to masyadong ano. Ito sabi niya. Anyway, comment lang to mga kaklira. Comment lang to. Itong si dependent bid 8832. Pinlak ako ni Sasot. Talo kasi sa na AI account ko. Tama ba to? Na ko mga China propaganda niya. So talagang known siya for being a China propagandist. No? Yeah, ito Nang Tsaka, bla si Sasot. mga nagko-comment sa page niya. Mga dami ng troll farm ng China. LOL. Pati sa Badoy, naging abogado na rin ng China. Okay, hindi ko alam yan. Okay, yan. Sabi niya dito, yun, ito sa kanya to. China's socialism is socialism for the people. Kita niyo ba? Medyo maliit mga kaklira. So, unahan tayo, ha? So, para lang makita natin kung paano ba niya i-promote ang China. So, Rogando Sasot. China socialism is socialism for the people, capitalism for the rich. US socialism is socialism for the rich, capitalism for the poor. Diba? Sabi ngayon, I disagree with your characterization of China's and the US economic systems. China is not a socialist country in the traditional sense. It has a mixed economy that combines elements of socialism and capitalism. The government controls key industries, but it also allows for private ownership of businesses. Okay? The Chinese government is very successful in lifting millions of people out of poverty in recent decades. However, it has also been criticized for its human rights records and for its authoritarian political system. Diba? So, kumbaga, inano niya si Sasot. Kinontra niya. Yan. Sabi ngayon dito, mga comment dyan, Sasot's under the Chinese payroll, sabi niya. Wow. You can tell me otherwise. May payola, You can't tell me otherwise. Dude's been protecting or covering up for China since the 30s time. As per Commodore J. Tariela of PCG, Dude's one of them traitorous scum. I still remember the guy during the 2019 ramming incident in Reed Bank. Sasot was desperately trying to pin the hate on Vietnam. The guys who rescued our poor fishermen. Okay. And even insinuated that the Vietnamese were actually the ones who did the ramming. Talagang sinisave niya yung China, no? Tama ka. China na China yung style ng propaganda nila. Yan. Her posts are headache-inducing toot while at the same time claiming to be an international relations expert, which causes even more headaches. And yes, you can actually see the pattern with the way she disseminates fake information. It contains CCP genes. Okay? Ito. I recall reading one article about Harvard professors conducting surveys in China with minimal extraneous factors. They discovered that most Chinese vote for the Communist Party not because voters are communist, but because the party got things right, lifting 800 million of poverty and one of the highest long-term economic growth rates among all. So, reminds me of the US where it said that both Republicans, okay, anyway, yun na. So, yun na, mga kri. So, ano ba ang naging issue? Bakit kailangan, it's the same daw, narrative Mark Lopez is spreading, Sasot and Lopez, for those unaware, are coordinated group. I don't understand why people don't notice the pattern. They are being propaganda by them. I guess people are so sad. But anyway, ito kasi mga kaklir, okay? Ito kasi yung bakit. Yan. According to Tariela, he filed a case before the Manila Prosecutor's Office to hold Sasot accountable for the allegations she made against him without even providing actual evidence. Ganun naman sila, mga yan talaga yung mga fake news peddlers. Gagawa ng kwento, palalakihin. Wala naman pala ebidensya. Bibilugin lang yung ulo ng mga taong nanonood o nakikinig sa kanila, pero wala silang ebidensya. Ganun sila. For me, spreading fake news, misinformation, and disinformation on social media platforms should really be addressed by filing cases to challenge these kinds of posts. So, this is a step that I'm very confident we should take to step an example for people that we need to be responsible we're posting on social media. Okay? Ang sabi niya. Tariela complaint. Ito daw sabi kasi ni Sasot, nakatanggap daw siya ng pera mula kay Speaker Martin Romualdez as a talent fee and also talent fee from the US. So, tanong natin, Sasot, anong pruweba mo? Di pwedeng salita. Puro kayo ganyan eh. Puro salita, nagmamarunong, pero walang ebidensya. Okay lang naman magmarunong mga akli kung kompleto ng ebidensya to. Hindi dapat AI fake video to.
hindi dapat fake na dokumento to. Pakita mo. Nagbintang ka na naka-receive ng pera from Martin Romualdez o nasaan? Proof mo. May talent fee pa from the US. Proof mo. Di ba? Tariela denied all these allegations. Hindi yung mga kaklit. Dahil sa ginagawa nilang mga intriga, kailangan pa si Tariela magpaliwanag na hindi totoo. Samantalang si dapat, di ba, nagpapaliwanag kung bakit may basihan yung bintang nila. Oh. Siya pa nag-deny, siya pa nag-explain that he has no financial motivation for defending the Philippine sovereignty in the West Philippines. Dapat lang naman, dahil pro-Philippines tayo eh. Sila. Not pro any country, mga clear. VP Sara, their leader, is not pro Philippines. any country, not even the Philippines. Vice President, hindi maka-Pilipinas. Paano pa yung mga alagad niya? Ayun lang. Di ba? Sige nga. Oh, saan nga ba Vice President si VP Sara? Wala siyang kinikilingang bansa. Di ba? Despite and that his actions are all in accordance with President Ferdinand Marcos Jr.'s directives. Dapat lang. Bakit? Di kasi nila pinaglalaban ng Pilipinas. Ever. Pretending lang to be for the country. When in fact, they are not pro any country. Admittedly, sinabi na yan ni VP Sara. So wag na tayong pabudol doon. Wag na tayong pabudol. The bossing is not pro any country. Not even Philippines. At hindi niya masabi yan. Pwede niya masabing pro-Philippines siya dahil baka may masaktan na ibang bansa na tumataguyod sa kanila, na nagpapasweldo sa kanila, na binibigyan sila financially. Di ba? Na ini-indoctrinate sila, tinuturuan sila sa ibang bansa. Oh. I honestly don't know where she's getting this from or if this was dictated to her while she was in Beijing. I don't know. But for me, these are pieces of information that were posted on social media and need to be refuted. Oh. Though challenging Miss Sasot, buti yung tinawag siya Miss Sasot in court, is to compel her to produce evidence to say her posts are factual and true. I think this is the proper way. Oh. Diba? Oh, sige. Ito yung isa dati ginawa niya, Miss Sasot. Kung di ako nagkakamali. Ipinakita ko lang, sana, ano to? Sana totoo. I mean, sana legit. Anyway, galing to sa The Adobo Chronicles, mga kret. Tingnan lang natin. Breaking. Kailan to? Anong dito? October 10 pa naman to. Breaking. SAS Rogando Sasot challenges Philippine Coast Guard's Tarila to a fist fight. Really? Sige. Self-proclaimed international relations expert. SAS Rogando Sasot. International ba o China lang? SAS Rogando Sasot challenged Philippine Coast Guard spokesperson J. Tarila to a fist fight because the latter called her by his male pronoun. Dun lang? Mas masakit yung sinabi mo, nagbibintang ka kay J. Tarila ngayon na kasama sa payroll. Ka-payroll ng US, tsaka ni Martin Romualdez. Diba? Ito, kung meron ka naman talagang name na panlalaki, may record yun. Yung pagbibintang mo kay Tarila, meron ba? Moreover, Jade Bacalso, someone else is being called sir. But we don't see Tariela standing attention before Sasot for 2 hours. Let the punches begin. Alam mo, Tariela, kung tatawagin mo akong mister, okay lang sa akin, pero dapat, kung hinamang kita na sa fakan, ni H, sa fakan, huwag uurong ha. Kung ayaw ng sa fakan, tuwad na lang. Babe, at nakakalalaki ka. Yan. Yan siya. Sagutin mo na lang, ebidensya. Mga pagbibintang nyo, bakit pro-China? Bakit pro-China? Tayo ba mga sinulat niya? Oops, ayaw. Tagal. Ayun. Okay, hanap tayo ba? Wala akong makita. Iba sinulat niya mga kaklik. May live ba? Sige, tingnan natin. May live ba? Saan? Anong topic? Wait lang, ha? Nandaw live si VP Sara. Natin. VP Sara, press con? Press con ba to? Wala. Ano meron? Wala akong makita mga ka-clear. Sorry.
Ganun ba? Na. Anyway, kung meron, wala eh. Okay. So, yun lang mga ka-clear ha. Tinake up lang natin si Tariela. Actually, ano lang eh, di ba? Siyempre, kailangan na talagang lumaban. Namimihasa kasi, yung mga fake news peddlers, mga ka-clear. Ganito yan eh. Diba? Marami kasi yung gumagawa ng kwento-kwento. Daming gumagawa ng kwento-kwento. So, wala sila pinagbabasihan. Yun yung mahirap eh. Alam mo yun, mga ka-clear, nagpe-pretend na know it all. Itong mga ibang vloggers na to, know it all. Tapos, wala pala silang alam sa katotohanan. Yeah? Gagawa lang sila ng theory, baka si ganyan, baka si ganito, baka si ganyan. Tapos wala pala silang hawak na anumang dokumento or facts or sa di nila kahawak yung katotohanan, pero nagmamagaling. Nagmamagaling. Ngayon mo nararamdaman sa asot na hindi ka babakapan ng China. Kahit na andyan ka ngayon. Eh, mukhang bayad naman sila. Ba't sila babakapan? Eh di, magdepensa sila sa sarili nila. Kung maging sunod na thinking Pinoy ka, I wouldn't be surprised. Diba? Actually mga kakilala, hindi ko ito mga kilala sa totoo eh. Dahil dito lang sa ano eh, di ba? Hindi ko sila nababasa. Eh, naghanap tuloy ako, hindi ko makita eh. Facebook pa yan? Mga clear? Hanap nga tayo. Hindi ko kasi nababasa itong mga post nila eh. Meron ba siyang ano? Wala akong makita talaga yung Facebook niya o ano, Nutriban Republic. Makita? Ano yun? Sabi? Mga tagapagsalita kasi sila ng China, mga nasa puon nila China din. Kaya nga sila nag-seminar sa China. Kaya nga yung amo nila di masabing pro-Philippines eh. Diba? Bakit? Kasi pag nadinig na ibang bansa na pro-Philippines sila, pati si VP Sara, baka mawala na ng tulong. Diba? Di klaro? And thank you sa sticker at saka si Oasis Online, dapat persona ng grata na yan eh. Hindi nga yata makauwi, parang hindi nga umatento sa sa House of Representatives na hearing eh. Diba? Literally follow the money, mga fake news peddlers. Guro ako use. Alam mo, masakit kasi dito. Bansa mo yung kinakalaban mo. Sarili mong bansa. Para itaguyod yung interest ng ibang bansa. Tapos hindi ka pa makasabi na pro-Philippines ka. Sasot din ba yung dinimanda yata? Yata ni Lemon. Wait lang, hanapin din natin ha. Wait lang, hindi. Hello, Magno. Oo nga, no? Sige lang, hanap tayo. Okay, ito. Natin to. Okay. Yan. Ayan, Alan Troy ang pangalan niya. O kasi sa Pilipinas naman, mga ka-clear, kahit ikaw ay transgender, yung birth certificate mo pa rin na kikilalanin. Unless foreigner ka na at hindi ka nagdual. Ikaw na Michelle ang sasasot for cyber libel. Kita ba? Yan. So, anong ginawa niya naman dito? It's time to push back and use all legal remedies that are available to us to put an end to this display of impunity. Yes, ito nangyayari din kay VP Sara. May display of impunity siya. Diba? Kahit ang dami-dami na nawawalang pera. Pamumuliti ka lang yan. Kawawa yung tatay ko, butot balat na, kawawa kami, inaapi kami, ganun. Pero yung pera, di niya masagot. I hope that by this action, we are slowly able to restore civility and begin the path towards accountability and good governance. Sama, ano ba yung bakit sinabi niya? Sinagit niya ba kung bakit? Ito mga clear. The vlogger nga, was in China. O nga, no? Nandun siya sa China, kaya siguro, matapang. Iba lahat na nagmamatapang, nasa ibang bansa. Ha? Yan, natin sinabi. Roque, ibang bansa. Tapos, ironic, sabi nila, bring home Duterte. Bring Duterte home. Bring Duterte home. Dito litisin yan. Bakit sila ayaw nila pumunta dito sa Pilipinas kung naniniwala sila sa justice system natin? Diba? Uuwi mo nga dito sa Pilipinas kasi okay naman dito litisin si dating Pangulong Duterte. Diba? Okay naman dito. Di ba gumagana ang justice system sa Pilipinas? Gumagana! Ba't hindi kayo umuwi? Ba't hindi umuwi si Harry Roque? Ba't hindi umuwi si Sasot? I hope that this action we are slowly able to... Okay. Based on the complaint, Magno's complaint stem from Facebook posts and YouTube videos by Sasot that allegedly contain malicious, demeaning, and defamatory imputations. The post accuse
of bribing lawmakers. Talaga? Di pa magbabribe sa lawmakers? Grabe talaga magbintang, no? Ba't naman siya magbabribe? Mas mayayaman yung mga lawmakers eh. Bribing lawmakers to uncover the name Mary Grace Piatos in a paper trail examined during the House inquiry into Vice President Sara Duterte's confidential fund spending. Bakit hindi mo kaya itanong kay VP Sara? Sino ba si Grace Piatos? Ang babakbakan niya si Magno. Sasot further alleged that Magno sought signatures to support Duterte's impeachment. Talaga? Siya pa talaga? Owing to said malicious public imputations by respondent Sasot, I, including my family, suffered and continue to suffer serious anxiety, besmirched reputation, and mental anguish. Di ba? Magno also cited damage for her professional standing as an economist among her clients and the public. Rugando is one of the bloggers invited into the House Tri Committee inquiry aimed at regulating social media content and combating disinformation. Si blogger na nasa China hindi nakarating sa hearing ni Magno. Although she attempted to join on video conferencing platform Zoom, her participation was denied. Uwigan dito, may justice dito, di ba? Maganda ang justice system sa Pilipinas kaya pinauwi niyo si Duterte. Di ba? Maganda naman talaga dito. Pero siguro nung panahon niya, baka hindi. Kaya uwi na kayo lahat dito. Kaya lang may kaso sa ICC. Hayaan na natin ang ICC doon. Naniniwala naman tayo sa justice system dito. Uwi na kayo. The House inquiry has intensified scrutiny of social media personalities accused of spreading fake news. Pag ito napatunayan, 6 to 12 years. Hindi pwedeng probation. Alamat na pala yan sa cyber libel, sabi niya, di ba? Declare, dapat bitayin na sa luneta ang mga traidor sa ating bayan. Oo nga. Tulad ni Rugando Sosot at iba pang mga tuta ng komunidad. Ay, di ba? Well, sabi nga natin, ingat tayo sa mga kakandidato, mga clear. Baka meron tayo mga Manchurian candidate, puppet ng ibang bansa para maging propagandista ng bansa na yun. Gusto ata niya i-level si Ana Malindog Uy na pro-China propagandist. Di ba? Well, anyway, mga kakli, yan lang yung ating topic ngayon. Pinakita lang natin na may history na. Hindi lang ito. Marami, hindi na sila pinapatulan, mga kakli. Di ba? So, paano? Sabi nga ni nanay kanina, matutulog na siya. Na, mga kakli, magta-10 o'clock na. So, paano? Maraming salamat sa inyong oras at sa inyong mga binigay na mga idea rin. Ayan, si Xiaomi 8, sabi niya, feeling siya lang matalino ang Sasot na yan. Edong, attorney, Alan Troy Sas Rugando Sasot is a he. Please do not misuse our pronouns. Actually, kasi mga katuloy, ganito yan eh. Ito yan. Sa ibang school, sa totoo lang, siyempre meron ng pagkilala. So may mga preference, kahit hindi transgender, may mga preference na silang kinikilala. Anong preferred nyo? He, she? Di ba pag hindi daw alam, he, she? Ang gano'n. So, hindi ko alam ano ba siya. Kasi sa Pilipinas, mga kakaliw, babae at lalaki lang to. Sa Pilipinas, although kinikilala ang mga nagpa-sex change or what, hindi ko alam kung hindi ko siya kasi kilala eh. Halimbawa ko lang, nagpa-sex change. Hindi pa rin pwedeng kilalanin na siya ay she. Diba? Kasi wala pang batas patungkol dyan. Pero meron isa na napayagan na maging she. Kasi dinaan yun sa court. Kaya, dinaan sa court at nag-grant ng RTC. Kaya we have to respect that. Isa lang. Alam ko, isa pa lang ha. At decision ng Supreme ng Regional Trial Court. Na mabago siya. Na she na siya. At pero hindi yun umabot sa Supreme Court kasi hindi yun na-question. Hindi nag-apila ang Office of the Solicitor General. Pero ngayon, ang alam ko, hindi na pwede. Kumbaga, hindi to pag meron man gumawa ulit na isang pa sa kaso, ang alam ko wala pa. Kasi wala tayong batas. Okay? So yun mga kaklir, maraming salamat sa inyong pagsama sa atin. Salamat, attorney. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, papalalang, huwag tulugan inyong karapatan. Bye! Thank you! Ay wait. May umabot. Ika lang. Si Maria Elaine Palomo. Dami sinasabi pag nasa abroad, ayaw harapin ka. So salamat sa iyong super sticker. So, again, see you tomorrow. Ako po sa Tony Claire Castro, papalalang, huwag tulugan inyong karapatan. Bye! Salamat, Attorney Claire. Alright. Grabe, ang dami nating natutunan kay Attorney Claire ngayon. Nakatatlong topic tayo sa kanya, mga kabsat, no? Grabe. So, ayun nga, mga kabsat, go back tayo sa ating ano na pinag-usapan natin kanina? Yung mga pasabog dito sa mga, sa isabong.
no? Nakakagulat din yung mga revelasyon nitong yung may third eye daw. Si Claro the third whatever. So ayun mga absat, no. Tapos grabe, tapos meron tayong natutunan ano ba ang haharapin na kaso, yung mga nag-fake news, 'di ba? Lalo na yung example yung nangyari dito kay Senator Risa Hontiveros na biglang bumaliktad yung kanyang testigo na isa. Pero merong sinabi si Senator Risa na humingi ng tulong yun kasi kinidnap di umano daw ng mga taga-kingdom, di ba? Cheche Boreche, shoutout Kapsat. May kami shout. Tommy, may shoutout. Ayan. So yun mga Kapsat, medyo na tayo. Madami-dami tayong puputulin na naman. So hanggang sa muli, thank you very much mga Kapsat. So sana nag-enjoy kayo sa mga ating special guest for tonight. Kung di ako nagkamali, siguro baka 4 or 5 yata ang puputulin natin dito. So anyway, so I hope nag-enjoy tayong lahat, Mabsat, kasi talagang very marami tayong natutunan, no? So mas okay na yung sineshare natin sila at this tayo nagre-react lang. So again, Mabsat, happy Sunday. Bukas trabaho na naman tayo. Medyo maulan-ulan, yung mga iba nag-declare na ng walang pasok tulad ng sino ba nang nag-declare ng walang pasok? Now, ito bukas ko na i-topic to, si Ombudsman. Ang dami palang kalaban ni Ombudsman, Secretary yung si DOJ, dami, ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 17 pala silang lahat. Ang dami. May 16 siyang kalaban. So, pag-usapan na lang natin ito bukas ng umaga. Pag nasa school ako, pag-usapan natin yan. Right? Pero syempre, teka lang, may sinira ko dito. Mga walang pasok declared. Dito, mga walang pasok. Anong mga lugar mga walang pasok? Dahil bukas may klase kami. Ilocos Sur, all levels. Buong Ilocos, Lingayen, Pangasinan, walang pasok, all levels. Santa Maria, Pangasinan, all levels, walang pasok. Bawang La Union, wala rin pasok, no? Public and private. So, yung mga estudyante ko mukhang naghihintay. Kasi talagang non-stop yung ulan, mga absat, no? Talagang non-stop po mula pa po kanina. So, pero ngayon medyo tumigil na. Hopefully gumanda. Pero nag-update na nga to especially sa mga ibang places sa La Union, binabaha talaga sila dyan tsaka sa Pangasinan. Alright, so mga absat, hanggang sa muli. Kita-kits tayo bukas na absat na kung ano man ang mangyari. Malasiki, sabi naman ni Cheche Boretsi. Wala rin pasok ang Malasiki? Ayun. So, again, thank you very much. Again, good evening. 2 hours and 40 minutes tayo magkakasama ngayon, mga absat. Medyo mahaba-haba ito. Sa mga hindi pa nagla-like dyan, like and subscribe tayo, mga absat. Again, maraming salamat po. Hanggang sa muli, inyo yung Maestro Paul. Naghatid. More blessings and God bless. And see you again tomorrow. Paalam, mga absat. Bye-bye.